Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Morning po, Pastor. Dito na lahat sa loob. Meron isa na ba? Praise God. Hallelujah. Buksan po natin yung Bible natin sa Awit. Awit chapter 16, verse 2 to 6. Awit chapter 16, verse 2 to 6. Basahin po natin. Sabi ko dito, ang sabi ko kay Yahweh, ikaw Panginoon ko, ikaw ang Panginoon ko, kabutihang tinatamasa ko lahat ay mula sa iyo. Mga lingkod ng Panginoon ay kakilat mararangal. Sila'y nagmumula sa iba't ibang bayan, ligaya ng sarili ang sila'y makapisay. Ang mga bumabaling sa ibang Diyos, suliran ay sunod-sunod. Sa mga paghahandog nila hindi ako sasama, at sa kanilang mga Diyos ako hindi sasamba. Hindi rin maglilingkod ni pupuri sa kanila. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko iyong ibigay. Tinabukasan ko yun sa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahawa-hawa. Napakaganda ng iyong pamana. Let's pray. Father in heaven, in Jesus' name, thank you, Lord, for everything you have done. I pray today, Lord, as I preach your word, continue, Lord, to speak to your people. Build your church. And I declare this topic, you will continue, Lord, to enlighten everyone. Give knowledge and wisdom. I pray, Lord, na patuloy kong mensahe mo, magbigay ng kapahayagan at patuloy na gawin na lang ang mga pinag-isa. Give me boldness of God. We give you the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Napakapala ko ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ang topic po natin yung morning is, God is my everything. God is my everything. Sino ba ang everything mo, kapatid? Sa mga oras ito. February, March. Ngayon po ay nasa din ng February, sunod March na. Sa buhay natin isang Kristyano, dapat sunod lang ang lahat ng mayroon ka. Amen po ba? God is my everything. Makikita po natin dito, kapatid, na alam mo, ang totoong Kristyano, dapat sa buhay mo, si Kristo lang talaga yung meron ka. Hindi pwedeng meron pang ibang bagay maliban kay Kristo sa buhay mo. Amen? Hindi pwedeng meron pang iba. Dapat automatic, si Lord lang talaga yun sa buhay mo. Kasi kapag may kaagaw pa Panginoon sa life mo, kapag may kaagaw pa Panginoon sa buhay mo, hindi ka talaga nalago. Hindi ko makakalimutan. Alam mo, ganun ko yun. Kapag may kaagaw talaga ang Panginoon sa buhay mo, hindi ka nalago. At maraming pwedeng mangyari sa iyo kapag may kaagaw ang sa buhay mo. Kaya, ang isang Kristyano, si Lord lang talaga everything mo. At pag si Lord ang everything mo, hindi ka makikita pag si Lord ang everything mo, siya talaga ang priority mo. Siya ang inuuna mo. Sino ba ang everything mo sa mga oras na ito? Sino ba yung gusto mo? Kaya, dito makikita natin talaga na sa buhay ng isang Kristyano, sino ba ang everything mo? Sino ba ang... Kasi kung tao, kung material na bagay yun, yun yung magiging rason. Kaya ang tao talaga, wala na yun siya sa Panginoon. So, pwede kang nandito sa church. Pero yung puso mo hindi talaga si Lord lahat. Amen. Pwede po yun. Pwede yun. It doesn't tinag-attend ang tao sa church. Si Lord na yung everything niya. Amen. Hindi ibig sabihin na ang tao nagpapakita, present si Lord ang everything. Kasi, makikita mo talaga sa buhay mo sa tao si Lord ang everything niya. Paglabas niya ng church. Amen. Kung si Lord pa rin ba talaga yung priority niya, si Lord pa rin ba yung una niya. Kasi kapag si Lord ang inuuna mo, hindi ka, alam po, pag si Lord ang inuuna mo, ikaw yung talaga unahin mo. Amen mo ba? Amen. Kaya, dito, ang topic ko natin is, God is my everything. Kahit sa buhay natin na sa Christian, kunwari sa akin, wala na po, si Lord talaga yung si Lord, kung meron akong gusto sa buhay ko, si Lord lang. Wala na iba. Pag si Lord ang ginusto mo sa buhay mo, siya talaga lahat sa buhay mo bahala. Amen? Amen po ba? Amen. So ano po ba ang mangyayari kapag ang
ang Panginoon ng everything mo at ano ang mangyari pag hindi siya ang everything mo. So, number one, ito po. Number one, awit 16:4. Ay, number one, if God is not your everything, problems come every time. Sabi po dito, kapag hindi sa Diyos si Lord ang lahat-lahat mo, suliranin talaga sunod-sunod. Bakit sunod-sunod ang problema? Bakit sunod-sunod ang suliranin? Kasi hindi si Lord ang priority. Amen po ba? Bibigyan mo yan. Awit 16:4, ang mga bumabaling sa ibang Diyos, suliranin sunod-sunod. Sa mga paghahandog nila hindi ako sasama, at sa kanilang mga Diyos, ako'y hindi sasamba. Hindi rin maglilingkod, may pupuri sa kanila. Ang mga taong hindi priority ang Panginoon, hindi si Lord ang iyong priority. Sunod-sunod problema mo. Amen. Walang ibang marinig sa buhay mo ng problema. Amen po ba? Kasi hindi si Lord ang priority mo. Amen? Amen po ba? Biblical mo yan. Kapag si Lord hindi mo priority, problema sa pamilya, problema sa relasyon, problema sa... ang dami mong problema. Problema sa pera, pati sarili mo, problema mo. Kasi nga, hindi mo priority si Lord. Amen po ba? Malinaw po eh. Yung Diyos mo, tao. Ang Diyos mo, pera, Diyos mo, trabaho. Pero ang nangyari, sunod mo sunod-sunod. Tapos magtatanong ka, Lord, bakit ganito yung buhay ko, puro problema, puro ganito. Kasi hindi si Lord yung priority. Kasi hindi si Lord ang inuuna. Ngayon, kung hindi si Lord ang everything mo, ang problems, sunod-sunod talaga yan. Sunod-sunod yan. At hindi yan mawawala. Hindi yan mawawala hanggang hindi mo talaga sinusuko yung buhay mo sa Lord. Amen po ba? Hindi yan mawawala hanggang hindi mo binibigay lahat sa Panginoon. Amen po ba? Yan yung tatandaan natin. Kasi, biblical po yan. Kasi wala akong nakitang tao na si Lord ang everything niya, pero yung problema na ibabaw sa buhay niya. Wala. Talagang, ang tao si Lord ang everything niya, kahit may problema yan, hindi mo mahalata yan. Kasi kung nakikita mo na papagamit siya ng totoo. Amen? Totoo po yan. Talagang ang tao si Lord ang everything mo, kahit may problema yan, hindi mo mahalata yan. Pero nakikita mo sa kanya, makahapang. Ang nakikita mo sa kanya, grabe yung makita mo sa kanya, grabe siya maglingkod sa Panginoon. Yung ng iba, walang battle, pero hindi nila alam, may battle din to. Kasi sinunod na everything niya, amen? Hindi niya napansin yung mga problema. Hindi napansin niya. Kasi ang pansin niya, yung Diyos na meron siya. Some of you here, talagang makita mo talaga yung tao na, mukhang may problema naman to. Mukhang naman, ang mukha, hindi naman nag-growing. Alam mo yun? Hindi mo may mga tao talaga na, may mga likod na Diyos ka pumakita ka. Problema na naman. Problema na naman. Diba? At may hindi ka talaga sa action nila. Kasi bakit? Iba kasi ang sinusunod mo. Iba yung Diyos mo. Amen? Malinaw po kung gusto mo nang suliranin sunod-sunod, iba yung priority mo. Iba yung gawin mong Diyos. Pero pag sinunod po ang Diyos mo, talagang blessing ka sa mga tao. Amen po ba? Amen po ba? Sabi sa Deuteronomy 28:14-29, huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong katalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Subalit kung hindi kayo nakikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo, ngayon, sabi dito, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpain niya ang imbakal ng inyong inaning butil at mga pagkain na pumula roon. Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng ilang anak, mahinang ani at kakaunting alagang kayo. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadalahan na kayo ng kahirapan, kabuluhan, kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipod. Gagawin niya ito dahil sa pagkalipod ninyo sa Kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa mga ibibigay niya sa inyo. Lilipunin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamagat ng katawan at sakit sa balat. Padadalhan din niya kayo ng matinding at katuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipon. Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito,
magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigaw. Pauulunan kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo lubusang mapuksa. Hayaan nyo matalo kayo ng inyong mga kaaway. Lalabanan kayo, lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong silapit. Kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay, ngunit walang mag-aakabalang bumugaw sa mga ito. Pahihirapan kayo ng mga pigsa, gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatatadin niya kayo ng galis, bungi, pangagay ng malat at hindi mapapagaling. Dahil sa mga gagawin ni Yahweh sa inyo, masisiraan kayo ng bait. Bubulagin niya kayo at pinituhin. Parang bulag kayo mga sa katanghaliang tapat at maliligaw kayo sa inyong mga lakad. Ano man ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay, patuloy kayong gigipitin at sasamsaman ng ari-arian, ngunit walang sasakulo sa inyo. Malinaw po, ang tao hindi sunod ang priority, sunod-sunod talaga yung problema sa kanya. Amen? At sabi sa Bible, hindi ka magtatagumpay. Amen? Pwede kang sa mundo ito, tingin ng mga tao, okay ka, pero ito hindi ka talaga okay. Bakit? Iba kasi yung priority. Alam mo, kapag si Lord ang everything mo, talagang yung pag si Lord ang everything mo, yung problema wala. Amen mo ba? Yung pag si Lord ang everything mo, makikita mo talaga yung breakthrough. Makikita mo yung paglago. Amen mo ba? Pero ang kasama hindi sila ng priority, wala kang ibang makikita na puro problema at hindi na yan problema ang dala niya. Amen mo ba? Amen mo ba? Alam niyo ba? Ito lang, kapag hindi sila ng priority mo, problema ang dala mo. Hindi ka magpapala, problema ka. Amen mo ba? Amen mo ba? Amen. Problema ka. Pag hindi sila ng priority, problema ka. Amen? Kasi nga, iba yung priorities eh. Iba yung inuuna. Imbis na maging pagpapala, nagiging problema. Amen mo ba? Kaya, ganun po yun. Napakalimutan nagiging natin. Pero, ang taong, itisipin mo, si Joseph, problema ba yung dala niya nung napunta siya sa Egypt? Hindi Problema ba yung dala ni Joseph kung hindi nila siya sa Egypt? Hindi. Siya yung naging blessings doon. Siya yung may Diyos eh. Amen mo ba? Amen mo ba? Si Joseph, iniwan siya, tinagkakaan siyang patayin ng mga kapatid niya. Matindi ang pinagdaanan niya. Pero hindi siya naging problema sa mga tao. Bakit? Si Lord kasi ang kanyang everything. Amen mo ba? Makita mo ba naging problema si Joseph sa Egypt? Wala. Wala siya naging problema. Kasi nga, dahil ang lahat ng meron siya, kahit saan lang siya mapunta, pagpapalag siya. Amen? Amen po ba? Kaya, napaka-importante maintindihan natin yan, na kapag iba yung Diyos mo, kapag iba na yung inuuna mo, sunod-sunod ang problema. Kapag iba yung inuuna mo, sunod-sunod yung problema. Kaya ang mga Kristyano, kahit ilang beses ka pa Christian, kahit ilang beses ka pa pangaralan, kahit ilang beses ka pa evangel study, samahan ka na ng leader mo, kung iba pa rin ang priority mo, iba ang sinusunod mo, problema ka. Amen po ba? Amen po ba? Kasi one word is enough for a wise man. Hindi ka nakalang ulit pangaralan, matalino ka. Sabi ko nga, pag itong tao ko nakinig, matalino talaga to. Pag itong tao ko nakinig, bawang talaga ito. Alam mo ba yan? Kaya ako ulit pinagsasabihan, pero wala nangyari. Ma'am, amen mo ba? Sinabi ko na Bible. Amen? Kasi, kailangan maintindihan natin ito na, bakit may ibang tao, kasama mo naman lagi yung leader mo, nandiyan naman lagi ang pastor mo, pero bakit ang dami mong problema? Iba kasi talaga ang Diyos mo. Iba yung priorities mo. Kasi yan ang tao sinasamahan ko lagi dati na, palagi talaga may problema. Ang dami kong, alam mo sabi ko yung klaseng tao ko, lahat na ng mga advice, binigay mo na talaga. Pero problemado pa rin. Nakita ko problema talaga, hindi salita ng Diyos, ikaw talaga. Amen mo ba? Kaya siguro sabi ng Lord, wala na ikaw na lang ilalayo ko sa kanya. Sige, inalis ng Lord. At hanggang ngayon, yung taong, ganun pa rin, puro problema pa rin. Wala kang nakinig sa bibig niya kung puro problema. Wala. Kasi bakit? Iba kasi ang Diyos mo.
Hindi naman talaga. Nakikita ng Lord yung tao kung sino ba talaga yung everything mo. Kaya kahit magsinungaling ka na magsinungaling sa harapan ng ibang tao, yung bunga mo pa rin yan. Amen? Amen. Magtandaan mo, pwede kang magsabi sa tao na sino daw everything ko, pero yung bunga mo, hindi magsisinungaling yan. Amen. Nasasaliksik lang yung puso. Amen? Totoo yan. Kahit sabihin na kasama mo, leader mo, pastor mo, kung yung leader mo sila ng everything niya, ang tagumpay sunod-sunod. Kung ikaw, hindi sila ng everything mo, lubong ka talaga sunod-sunod. Amen? Saan ka nakita sa Bible na lubog na Diyos na lubog na lubog? Wala. Wala! Amen po ba? May nabasa mo kayo sa Bible na lingkod ng Diyos na asin wala? Na pinabayaan ng Panginoon? Meron ba? Meron bang mabasa kayo sa Bible ng mga servant ng Lord na kahit kabataan, lubog na lubog? Wala! Ikaw pa lang kung sa Bible. Amen po ba? Ang mga kabataan, si Sadrach, Meshach, Abednego, Daniel, kabataan yan. Pero grabe ang karunungan, iba sila sa lahat. Si David, kabataan yan. Nung hinarap na si Brian, bata pa siya. Iba siya sa lahat. Si Joseph, bata siya nung hinarap siya sa Egypt, bata yun. Yung mga hari, bata. Di ba? So ang point doon na as a Christian, bakit sunod-sunod yung problema? Sunod-sunod na rin. Hindi naman kasi talaga sunod ang priorities mo. Napapanggap ka lang. Amen mo ba? Kaya ako kayo magpapalang ko mga kapatid. Amen? Kaya ako hindi na ako naloko. Amen mo ba? Amen. Hindi mo ako naloko. Dahil sa lahat sunod-sunod ang problema mo, mali ang puso mo. Amen. Amen mo ba? Totoo yan. Mali ang puso mo. Kung di ka magsisisi dyan, walang mangyari yan. Amen? Mali ang puso mo, mali yung lumalabas sa bibig mo, mali lahat. Bakit? Pinapayagan mo kasi. Amen mo ba? Kasi, alam mo, ang taong sumusunod sa Lord, talagang grabe yung breakthrough sa buhay niya. Amen mo ba? Amen mo ba? Kaya totoo po yan. Hindi lang nadala sabi, awit 55:22. Ilaga kayawan ng suliranin, aalalayan at ipagtatanggapin. Ang taong matuwid, hindi na bibiguin. Ang mga tao po nag-deserve talaga sa Lord, hindi na bibiguin yan. Kaya kung piling mo lang ng bigo, something wrong in you. Amen mo ba? Yung mga piling bigo, may mali talaga sa iyo. Sabi ka sa nabasa ng quotation kahapon, if you don't change, nothing change. Yun talaga, if you don't change, nothing change. Kasi ang totoo, merong breakthrough pag ang tao sumusunod sa Lord. Pero pag ang tao sunod-sunod yung problema mo, sunod-sunod lahat, lumalayo ka sa Lord. Wala ka nang matulong. Hindi mo pa ba nakikita bakit gano'n ka? Hindi ka tinutulungan ng Diyos. Kasi bakit? Ano naman yung puso mo? Amen po ba? Hindi ka naman talaga nagasunod sa mga ng tapat. Amen? Nakikita naman na iba yung priority mo. Nandito ka dahil sa tao, nandito ka dahil sa mga patunayan. Hindi po gano'n. Amen po ba? Hindi gano'n. Sabi dito, ito po, malinaw, awit 24:19, ang taong matuwid, may silarin din man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Malinaw. May problem ka magtanda para sa service sa Lord. Pero, agad-agad naiibsan siya. Agad-agad solusyonan siya. Hindi siya tumatagal. Amen mo ba? Walang problema na binigay ang Lord na hindi niya agad naibsan. Pero kung bakit tumatagal yung problem, ikaw ang kasi nagpapatagal. Amen mo ba? Yung time na naging problema ni Moises yung Red Sea, tumagal ba yun? Nahati agad ah. Tumagal ba yung pag-ano ng Red Sea? Wala, nahati agad. Amen mo ba? Nung time na nagugutom yung mga Israelites, wala silang makain, tumagal ba yung pagbagsak ng mana? Hindi ah. Bumagsak agad ah. Araw-araw mo may panibagong mali. Nung time na nakuha yung mga Israel, tumagal ba yung pagbigay ng tubig? Hindi ah. Lumabas agad ah. Bakit? Kasi yung ginamit naman ng instrumento para ipababa lahat ng yun, matuwid. Ngayon, ikaw mismo ang kailangan. Ikaw mismo yung marinig. Ikaw mismo yung nangailangan, ikaw mismo yung may problema. Bakit hindi na susunod agad? Wala ka namang inilig. Amen mo ba? Wala ka namang inilig. Buti sana kung matulad ka ni Moises na talagang nag-pressure. Kasi sipin mo, mga Israelites, makatuwid ka eh. Di ba? Kaya
ngayon, hindi natin lahat eh. Diba? Pero bakit kung mga Kristyano, wala ka pang accountability sa iba, problema na active mo sa iba. Amen mo ba? The point is, malinaw po. Kasi kahit sa akin, maraming problema. Maraming problema. Pero, ang word ko, totoo, na kahit may problema, susunod niya talaga. Amen. Amen? Saka, hindi mo mapapansin talaga pag ang lingkod ng word. Ang totoong lingkod nun, hindi mo makikita talaga yung problema yan. Kasi tuloy-tuloy yan sa pagkilos. Actually, ang mga totoong servant ng word, pagod din sila mag-entertain ng problema. Alam mo yung gusto ng mga servant ng word totoo, paglagok ng paglagok. Hindi nila napansin yung mga problema. Kasi automatic naman kapag lumalagok mo yung problema ka. Amen, diba? Automatic naman talaga yun eh. At ang maganda doon, magandang problema yun. Hindi lumalagok ka na lumalagok. Meron kasi pangit na problema sa magandang problema. Alam mo yun, for example, yung magandang problema. Lari, ang dami mong pinapalo hindi mo na alam ano mabalansin yung tayo mo. Magandang problema yan. Yung walang pangit na problema, wala ka naman pinapalo, problema ka pa. Alam mo yun? May magandang problema sa pangit na problema. Alam mo yun? Kaya nga sabi sa Bible, heavenly sorrow brings life, worldly sorrow brings death. Yung magandang problema yung ang dami mong invite, paano kung ipapalo up lahat? Diba? Ang dami, kung sabi, ang dami kong pera, paano ko gagawin lahat? Ganun lang. Ang dami customer, ang gagawin. Hindi naman yung problema. Pero yung problema na, wala akong invite. Wala akong bunga, tapos problema sa atin, problema mo siya, problema ka, problema. Alam mo yung problema, alisin. Kung ikaw yung problema, alisin mo talaga ng Lord. Amen. Amen? Alam mo, tatandaan niyo po ito ha. Kapag kayo naging kabigatan kayo sa leader, hindi yung makakaganda sa inyo. Amen mo ba? Lagi yung tatandaan niya. Kaya tatandaan niyo po ito na bilang isang leader, kapag may problema ka at talagang matuwid ka sa harapan ng Panginoon, may ibig sabihin yan. Mawala talaga yan. Actually, meron time na hindi mo na kailangan pa sabihin sa tao eh. Hindi mo na kailangan sabihin sa leader mo eh. Kahit i-direct mo sa Lord, may ibsan agad yan eh. Kasi matuwid ka eh. Amen mo ba? Si David matuwid eh. Diba? Kasi kahit nakalaman kung may problema, hindi naman ako nagkatawag kay Pastor. Sabi lang talaga. At totoo talaga, tutulungan ka lang ng ibsan lahat ng mo. Walang problema ng kaya solusyon. Basta't sa Lord ka tumatawag at basta't matuwid ka. Amen mo ba? Matuwid ka. Kung matuwid ka, automatic lahat ng problema ay ibsan. Amen? Pero kung sinungaling at hindi totoo lahat, hindi may ibsan yan. Amen? Kaya, yan po yung nangyari kapag hindi sunod ang everything mo, problema sunod-sunod. Sunod-sunod. Kasi, hindi naman sunod ang priority. Amen? Awit 138:7. Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. O, di ba? Yung iba, yun ang servant ng Lord. Ang servant ng Lord, maraming suliranin, pero walang agam-agam. Panakab sa iyong piling, nahahandang harapin mo kung gusto kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yan ang servant ng Lord. Maraming suliranin, pero walang agam-agam. Kaya makikita mo sa Diyos kung sino mga praning. Alam mo yan? Alam mo, wala naman mo sa praning na praning. Di ba? Bakit ang mga kristyano walang agam-agam at maraming suliranin? Kasi nga, panatag ka sa piling ng Lord. Amen. Kapag ayaw mo sumusunod ka at matuwid ka, panatag ka. Amen? Walang gawain ng away magtatagumpay. Ligtas ka sa piling ng Diyos sa lakas na kanyang taglay. Amen ba? Kaya, maraming sabi, wala, problem, isip. Kasi hindi mo tawid. Amen ba? Hindi po kita natin sa Diyos matuwid. Amen ba? Amen ba? Ang matuwid, hindi dito nakikita. Sila pa rin nakakita. Amen? Hindi ko alam sa puso ng mga sa kung matuwid o bawat isa, pero alam niya lahat. At isa sa sign na ang tao hindi matuwid, sunod-sunod yung problema niyan. At yung problema niyan, halata mo talaga yan. Kasi mukhang bibigyan, puro problema yan. Amen? Tapos puro paawa yan. Puro hingi yan. Pero totoo, yan yung tao mo ng Diyos. Puro problema yan, pero ang tao mo sa Lord. Hindi mo makita talaga na grabe yung nagdaanan ito. Kasi sunod-sunod yung buha. Walang agam-agam.
grabe yung faith, grabe yung fighting spirit. Ngayon po ba? Nakita ko yung papost-post ka pa na leading while bleeding. Wala naman nililid. Kalukuhan. Kung gano'n, leading while bleeding, wala ka naman nililid. Amen mo ba? May mga trends sa rin. Leading while bleeding. Wala ka naman nililid. Amen mo ba? Meron ko sarili ko. Sarili ko kung inilid ko. Kasi before you lead others, lead yourself first. Ayos. Approve. I-justify mo talaga. Para mabago ka pa. Ano, meron ka, leading while bleeding. Isa ka lang mo. Wala ka doon sa'yo. Amen mo ba? Bleeding. Kaya puro bleeding. Kasi hindi nagsusunod sa leading ng Panginoon. Amen mo ba? Amen po ba? Kaya tatandaan mo natin na as a Christian, sunod-sunod ang problema. Kapag marami ng problema, wake up po niya ng Lord. Dapat siya ang priority mo. Kasi kung sunod ang priority mo, walang lahat ang hindi na kaya hatiin. Walang paghihirap ang hindi na kaya providean. Amen? Provision comes every time you serve God. Deliverance comes kapag sumusunod ka sa Panginoon. Where is freedom? There is freedom eh. So, hindi ka pwedeng magpaalipin sa gapos ng mundo kung talagang sa service sa Lord. Amen? Walang mga problema kung service sa Lord. Kasi kung totoo, ang isang Kristyano, hindi ka na focus sa problema. Kasi focus ka sa growth. Amen ba? Amen ba? Totoo lang, pag ikaw nakafocus sa paglago mo, mas pinupukusan ng tali paano ka nalago kasi problema. Amen? May problema. Pero ang Kristyano, pag may problema, automatic, ginagawa niya agad na parang masusunod. Kasi hindi pwede, hindi siya lumago dahil sa problema na yan. Amen po ba? Ganun po sa Kristyano. Pag may problema, nag-iisip agad siya na, paano ito masusunod? Hindi pwede na ganito. Kailangan mag-advise. Hindi pwede na stay. Ayusin dapat. Amen po ba? Hindi yung nakastock ka, pinatagal mo, hindi stagnant ka. Amen? Kasi kunwari kung ang kulay sira, paano ka makakausap kung ayusin agad dyan? Matutulog ka na lang dyan sa kalsada? Walang wisdom? Amen ba? Ang wisdom, paano ka dadaan kung walang kulay? Ayun ang wisdom. Kaya kung may problema ka, hindi ka nilang may wisdom ka ba? Kasi ang lingkod ng Diyos na makuwi, may wisdom. Amen? Amen? Lahat ng lingkod ng mga wisdom. At kung walang paraan, faith mo talagang tinitingnan. Amen po ba? Faith. Amen? Wala nang naanin na nahati ng araw. Kaya ang Kristyano, sunod-sunod ang problema. Ang sunod-sunod, ang iniisip, sunod, puro negative thoughts, puro negative. May hindi tama. Amen po ba? May hindi tama. Kaya dapat ayusin mo siya. Amen? Kaya that's number one. If God is not your everything, problems comes every time. That's number one. Pakipakifas mo ang point number one. If God is not your everything, problem comes every time. Totoo yan. Pag sinabi yung every time, lagi, sunod-sunod, palala ng palala, kaunti pa lang, sunod na naman. Alam mo bakit yung namalala? Kasalanan mo. Kasi alam mo, kapag ang punit, tinahit mo agad, hindi na sana siya lalaki. Kaso, wala eh. Pinunit-punit mo pa, wala. Mahirap na tahilin pag sobrang laki mo. Kaya, ang point dito, wala na bang sila ang kaya ayusin ng Lord. Pero syempre, may consequence lahat. Ayun po ba kapag pinapalaki mo isang bagay. Kung lumalaki na ang problema mo, it's your choice. Kasi imbis na kumilos ka, imbis na mag-work ka, imbis na ipaayos mo, wala akong ginawa kung nag-standby ka lang. Wala akong tutulong sa iyo kundi ang Diyos. At alam mo na loobin ng Panginoon talaga sa buhay natin sa Kristiyana, hindi siya mapapadala ng mga tao para tulungan ka. Lalo na nakikita na hindi naman talaga siya everything mo. Kasi if God is your everything, I believe yung help niya palang enough na. Amen mo ba? Amen. Amen mo ba? Amen. So, yan po yan. Number one, if God is not your everything, problem comes every time. Sunod-sunod yan. Number two, when God is your everything, life is good. Kapag sila naman everything mo, ang buhay, good.
Amen? Life is good. Sabi dito, awit 16, verse 2 to 3. Ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko, ikaw ang Panginoon ko. Kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Sige mo, pagsunod talaga ang Panginoon mo, kabutihan talaga nandiyan. Amen? Mabuti talaga ang Diyos. Bakit di ka na makakanta ng kabuti-buti mo sa Lord? Bakit wala ka na nakapag-worship palagi? Kasi na yun talaga naman sa kabutihan mo. Only people who will experience the goodness of God can worship God all out. Amen. Totoo yan ha. Ang taong nakaranas sa kabutihan ng Lord, yan yung ayaw sumabas sa Diyos na all out. Pero kapag hindi mo naranasan yung kabutihan ng Lord, makamlan ka sumamba. Amen mo ba? Even kahit sa bahay ka magpag-worship, kahit sa private life mo wala ka naka-worship, kasi wala ka naman natawala sa kabutihan. Nasasanay ka kasi nalang sa sarili mong kakayanan. Bakit wala kang prayer? Bakit wala kang worship kung sa bahay niyo? Bakit wala kang time of praise sa Lord? Wala ka naman kabutihan na naranasan. Lahat ng naranasan dahil sa iyo. Hindi dahil sa Lord. Pero ang tao po talaga na ang taong naranasan ng kabutihan ng Lord, alam mo talaga na grabe ang kabutihan ng araw-araw, I believe, sa bahay mo grabe ka mag-worship, grabe ka mag-pray. Kahit sa church, grabe ka. Kahit yung maglilingkod mo sa Lord, grabe. Alam mo bakit? Lahat ng grabe ang maglilingkod sa Lord, grabe kasi natanggap nila sa Lord. Yun po yung totoo. Bakit hindi ka grabe sa Lord maglilingkod? Wala ka naman talaga naranasan sa kabutihan. Amen mo ba? Kaya sabi dito si David, grabe siya mag-serve sa Lord. Grabe, kaya nga, nakaisip siya ng magpapaya ng church eh. Kasi nga, grabe na naranasan niya sa Panginoon eh. Ito pa sabi dito, mga lingkod ng Panginoon, dakila ka na kayo. Malinaw. Pag lingkod ka ng Lord, dakila ka dapat. Marangal ka dapat. Marangal ka ba? Dakila ka ba? Sabi pa dito, sila'y nagmumulat sa iba't ibang bayan. Ligaya ng sarili ang sila'y makapisan. Ang servant ng Lord, maraming excited kausapin ka. Tatandaan niyo yan ha. Ang totoong servant ng Lord, maraming mga taong gusto kang kapilusip. Gusto kang makausap. Gusto ka nilang makasama. Kasi grabe yung karunungan. Grabe yung wisdom. Grabe kasi parang, alam mo yun, yung tipo, pag nakakausap talaga naman sila. Maraming kasi, nakina eh. Ano ba nagkasabat ng Lord? Ako, problema na naman yung habib nito. Parang ikaw na yung tuksok na dapat sabihin na lang ang mopi. Amen po ba? Tandaan nyo, yun sabi ni David, ang mga lingkod ng Panginoon, nakilat na narangal. If you are claiming that you are a servant of God, dapat dakilat na narangal ka. Walang bata-bata. Pwede kang maging bata, pero dakilat ka, narangal ka. Bata ka, pero marami na kami sa'yo. Amen? Bata ka, pero grabe ang karunungan mo. Amen? At saka, hindi na ikaw puro salita. Action. May bunga. Magaling kang salita. Wala namang bunga. Paniwala sa iyo eh. Dami ko na pang nabunit ng mga tao na hindi magsalita. Walang bunga. Bunga nga meron. Amen po ba? Sabi dito, sinilagay mo na sa ito ng bahay. Ligaya mo ang sarili ang sarili makapisay. Alam si David. Alam ni David yung gano'ng ka-importante na yung taong nabunit mo talaga is yung mga tao talaga na, alam mo yun, yung talaga mabibless ka sa buhay nila. Kasi yung mga taong gano'n, yun din ay alam ko yung mga taong mabibless sa buhay mo, yun po ay isa sa sign na talagang si Lord ay kita sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya if God is your everything, life is good. Sabing life is good. Talagang ang Lord ang pupuno sa iyo, kaya lahat ng problema nawawala. Mas nangibabaw yung kabutihan kaysa problema. Mas nangibabaw yung habag ng Panginoon kaysa kulang. Yung biyaya kaysa yung mga pagsubok mas grabe. Ayan po ba? Yan po ang taong servant ng Lord. Kasi yung mga taong ako sa church na excited akong makausap. Kasi grabe na naman kung naranasan ito. Grabe na naman. Yan naman iba na parang katakot na ito kasama, pero problema ito. Pag makita mo ka na, parang may iba na naman itong iniisip ka. Alam mo yun? May mga totoo lang, may naranasan ako sa sobrang bless ako sa mga testimony.
May mga nakausap ako na sobrang naiinis lang ako na nakausap ka. Kasi wala akong ibang naging sa'yo kung may problema. Walang bago, walang group. Alam mo kung sino ka. Amen? Walang bago. Stop ka pa rin. Alam mo yung kwento mo, puro pas. Walang advancement. Walang new. Okay lang kung yung pag-usapan. Grabe pa siya. Yung ano, grabe ganito. Grabe, maglagot, grabe. Breakthrough, grabe. Yung iba, okay lang kung ano, kung minsan, palagi. Alam mo yun, walang advancement. Alam mo naman kung may advancement talaga nangyari. Ewan mo ba? Alam mo naman kung lumalago ka o hindi. Ewan mo ba? Amen mo ba? So, yung point doon na dapat ang goal mo sa Christian, maging dakilat na ngayon. Amen mo ba? Alam mo naman, mag-stay ka na ganyan. Amen mo ba? Alam sabihin natin na okay lang, yan ka na lang, hindi. Amen? Kaya kapag hindi sinunod ang everything mo, talaga yung buhay mo yung good. Kasi sabihin mo, okay naman pala ako pastor, hindi ka okay. Amen mo ba? Kaya, napaka-importante na ilindihan ko natin yan. Na bilang isang Kristyano, if God is your everything, life is good. Hindi, habang nagbubuhay ka, talagang mas nangibabaw yung pagsiserve mo sa Lord. Yung excitement pa, amen, na mag-serve sa Lord. Awit 31:19, kaysa gana ng mabubuting bagay, lalaan sa mga iyo'y gumagana. Nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob. Matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Malinaw po masagana po yung mabuting bagay na binibigay ng Panginoon sa mga gumagana sa Kanya. Amen. Kailangan mo maintindihan. Kapag ginagana mo talaga ang Lord, masagana. Amen? Kapag puro masagana ko, wala akong kasaganahan. Sa lukuhan. Alam mo ba yun? Nagpapagyan pa kayo. Ano ba? Hindi nga bakit doon na nakatira, yung talaga. Di ba? Malinaw ba? Hindi dapat isipin mo na, bakit sabi mo sa Bible, lahat ng gumagana sa'yo, kung gumagana, masagana, ibig sabihin, wala akong gana? Buti alam mo. Hindi ko pipilitin mong salita ko para lang ikaw sa'yo. Ang totoo. Ano mo ba? Lilingkod naman ako, Lord. Ba't hindi ako masagana? Naglilingkod ka, anak mo, bastos ka. Kaya sabi ng Lord, no? Naglilingkod ka, anak mo, bastos ka. Kailangan ng bastos, alam mo na. Amen mo ba? Hindi ka naman maglingkod na bastos, pero gusto ko sa Lord, maglingkod ka na magana ka. Amen mo ba? Parang kasaganahan, dumarating. At sabi dito, nalalaman ng lahat ang kabutihang loob. Ito ba ang ganda? Dahil sumasagana ka, yung mga tao nakikita nila kabutihang loob ng Diyos. Magugulat sila, grabe yung blessing sa Lord. At ikaw yung magpapapala sa mga tao. Alam mo yung mga sila, gusto mo maglingkod sa Diyos mo. Yung parang nangyari sa nakapin sa kabit nito, nung ligtas sila nanood sa apoy, talagang nagulat pati yung hamit. Dahil sinabi nila, simula ngayon, wala nang hahamak sa Diyos na sabat mo sa kabit nito. Lahat bumalang din sa Diyos. Amen po ba? So that's the point. Bakit isang kasama hindi magbabalang ang buhay, hindi mabuti ang buhay? Wala ka man talaga yung pagpagalan sa Lord. Bastos. Amen? Amen po ba? Amen. Automatic pag bastos ka sa Lord, bastos ka na sa magulang mo, bastos ka na sa leader mo, bastos ka kahit kanino. Amen po ba? Amen. Pero alam mo, pag bunalang mo ang Lord, tuloy-tuloy ang kasaganahan. I-bless ka talaga ng Panginoon. Sunod po yan. Promise ka ng Lord. Amen po ba? Amen. Awit 32:11, lahat ng tapat kay Yahweh magalak na lubos dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos. Sumisigaw sila sa galak, ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Pag ikaw sumusunod ka sa Lord, masaya ka. Amen mo ba? Amen. Sumusunod. Saka nandun yung mabuti talaga. Alam mo kung kapag nagsiserve ka sa Lord, kahit ilang beses kang dami ng problema kung dadaanan, manimbago pa ng kabutihan ng Lord. Kasi may provision siya, may ginagawa po siya. Amen mo ba? Amen mo ba? Hosea 8:3, ngunit tinalikuran ng Israel ang kabutihan, kaya't hahabulin sila ng kaaway. Ito po, automatic. Kapag tinalikuran mo ang Diyos, tinalikuran mo ang kabutihan. Kaya hindi maranasan ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang Diyos po ang kabutihan. Amen.
Yan yung sabi ngunit tinalikuran na ng Israel ang kabutihan, kaya hahabulin sila ng kanilang kaaway. Kaya kapag tinalikuran po natin ng Diyos, tinalikuran mo ng kabutihan. Ang kabutihan po, yun ang Diyos. Kaya may kanta tayong mabuting Diyos, mabuti ang Diyos. Diba? At kapag gano'n, pag wala ng kabutihan, wala na si Jesus, habol-habol na lang ang kaaway. Dahil iba parang, Pastor, bakit hinahabol ako ng problema? Tinalikuran mo kasi ang kabutihan, hinahabol ka. Amen? Pag servant ka ng Lord, talagang talagang ang problema, takot na yan sa'yo kasi, kumbaga, ma-overcome na naman yan. Amen? Tsaka yung problema sa isang Kristyano, siya? Blessing yun. Kasi sa mga problema na yan, dyan mo ulit makikita yung kamay ng Kristyano sa atin. Ito po yan. Ang problema sa isang Kristyano, blessing siya. Although masakit, although mahirap, pero kung talagang matulog ka sa harapan ng Diyos, opportunity yan po yun. Na makita ulit yung kamay ng Diyos na paano siya kikilos pa ng problema ito. Pero kung hindi ka nito Lord, ang problema, talagang yan. Ikaw yung natatalo. Amen mo ba? Pero pag ikaw servant ka rin talagang problema na naman. Tulungan mo kung ma-overcome ito kasi alam ko, di mo iaalaw kung wala talaga ikaw plano. At saka sabi naman sa Bible, walang pagsubok na binigyan ang Diyos na hindi mo kaya nagpasay. Kapag ang Diyos, hindi niya ipapahintulad ng isang bagay, hindi mo kaya. Sa halip sa oras ng pagsubok, bibigyan ka niya ng kalakasan para mapagtagumpayan nito. Kaya, yun po bakit dati ikaw nag-review, ikaw nag-intercede, ngayon ikaw nag-review ng kaaway. Ikaw nag-intercede ng kaaway. Baliktad na. Bakit ikaw nag-review, ikaw nag-intercede? Ang nangyari, di ba na? Balik. Amen? Ang tanong, nagbabattery ka ba? Parang hindi na nagbabattery. Baka ba ito sa langit ang tanong nagbabattery? Nagbabattery ka ba? Tanong kita, ngayon ba, gabi-gabi nagbabattery ka? O wala na. Tanong ka na ng away. Kailan ka ba nung nagbattery sa prayer mo? Kailan ka nung nag-hapos? Every time ko nag-pray kami ni leader. Kung in Jesus name siya, in Jesus name din ako. Buhay. Diba? Pag nag-pray si Pastor, nag-hapos ko ako, tutuloy, Jesus name. Pero kung sa bahay, wala. Ano? Nagbabattery ka ba? Diba? Alam mo nagbabattery ka. Talent ka, wala ko. Tulog ko ako, Pastor. Tulog. Oo nga, mag-back-out ka ng kawan. Back-out ka. Tapos magugulat ka, kinabukasan. May nahabol ako ng problema. Hindi ka kasi nagbabattery. Amen mo ba? Kailan ka mo nagbabattery? Kasi kung nagbabattery ka sa prayer mo, kung nagbabattery ka araw-araw, spiritual, ginagapos mo yung mga demonyo, hindi ka makademonyo. Amen mo ba? Ano yung sabihin? Hindi ka makademonyo. Kasi hindi ka makademonyo. Hindi ka masyadong conscious sa kaaway. May sino mga Kristyano, mas conscious sila sa gawain ng kaaway. Pero sa kabutihan o hindi. Amen mo ba? Kailan ko nang nagbattery? Kahit kayo mga leader. Kasi parang lahat kayo talo Mga mukha nyo na talo. Sa mata ng mundo, parang panalo kayo, walang trabaho kayo, pero parang kayo talo. Alam niyo ba yan? Talong-talo. Alam niyo ba yan? Totoo lang, kahit mga leader, parang kayo talo. Kasi, dito sila, okay naman, pero parang talo. Kasi kailan ka mo nagbattery? Kailan ka mo nag-aapos sa prayer mo? Nakapasting ka ba? Nag-intercede ka ba? O ginagawa ko lang yung kapag may prayer meeting kayo? Diba? Amen. Pero pag ikaw lang isa, wala. Kasi ako, ang taong araw-araw nagbabattery, araw-araw, asak ka na sa Alam mo yung pagbabattery araw-araw sa prayer? Yan din po ay nagbubuha ng pagiging matapang spiritual. Amen. Bakit yung iba sa inyo takot? Bakit yung iba para mapanlay na? Wala ka naman ito pagdigba araw-araw. Ang mga warriors, makikisip talaga yung spiritual. Matatapang talaga yan. Bakit yung iba parang dikit na? Tanongin kita araw-araw ba na ikipag-battle ka talaga sa away? Kasi kung hindi, sigurado araw-araw mo makamali ka. Hindi tayo na-exercise sa battle Pero pag araw-araw nagbabattle ka lang, binigapos ko
Ano mo kayo? Araw-araw nagbabattle ka talaga. Sigurado ako, araw-araw nakita kita, parang Mario. Kasi araw-araw, hindi pa literal na nagkipaglaban ka talaga yung barilay, pero spiritual talaga. Dahil nakikipagbattle ka araw-araw, lalabas talaga sa physical mo yun. Amen mo ba? Bakit kayo parang, hindi ka naman talaga nagbabattle? Amen mo ba? Kaya si David, nakita ko, grabe po. Grabe yung ano kay David. Maliban sa magdirigma siya, grabe yung talaga siya mag-pray. Yun nga yung bishop, kaya niya naharap si Goliath eh. Kasi nga, grabe yung si David sa prayer niya sa walang kakakita. Kaya lahat takot na si David ang humarap. Kasi mag-reflex sa panglabas yung ginagawa mo sa private. Amen mo ba? Mag-reflect ka na nila. Yung private life mo, wala ka talaga sa Lord. Wala. Kung sa private life mo, hindi ka nagbabattle, automatic yung labas ka, dikit ka lagi. Walang wisdom. Urong sulong. Pabago-bago ang isip. Amen mo ba? Walang wisdom. Kaya ang ending, wala kong nangyari. Takot. Takot. Automatic ang mga tao na ang tao na nag-i-intercede, nag-i-pray, bakit? Takot yan. Takot yan. Ayaw yung sumubok. Ayaw ng bago yan. Takot yan. Kung sino ayaw ng parusahan ng pero yung totoo. Ang taong hindi nag-pray gabi-gabi, hindi nag-i-intercede, hindi nagbabatin, pagdating sa physical, takot yan. Pag may kapagawa ang Lord, ayoko. Pag takot yan, hindi yan sticker. Nalala ka dati, meron akong tao dati na may pinapabasang na Lord, hindi natin sinisimula, kasi nag-doubt siya. Pero nung tayo na napapasang niya siya, hindi na siya, sinulan niya na. Ibig sabihin, totoo talaga. Kung anong ginagawa mo in private, wala kang epekto talaga, hindi ka makapasok sa promise sa Lord. Amen mo ba? Totoo yun. Bakit may tao dati na hindi talaga siya, wala nang ginagawa yung pinapagawa, titindas ka na sa sinulihan? Kasi inamin na rin, wala siyang prayer, wala siyang fasting, wala siyang devotion, kaya hindi niya magawa yung pinapagawa ng Lord. Kahit ako nung nagsabi ha, kahit may mga ano, pero nung tayo na nag-pray na, nagpapasting na, gumagawa, hindi naman yun. At yung breakthrough ng doon talaga. Yung point ko dito kapatid sa Christian, talagang malaking impact sa private life. Yung private life mo, malaking impact yung sinilagawa mo sa public. Amen? Kaya yung private mo, sino ka? Sino ka sa harapan ng Lord? Amen? Yung integrity, nandun pa ba? Amen ko ba? Kaya, totoo ba yun, ang taong grabe ka prayerful, grabe yung community mo sa Lord, yung community na nakikita niya. Amen mo ba? That's number 2. Number 3. Let God be your everything because in Him, future is secure. Alam mo po, yun maganda. Kapag si Lord yung everything mo, secure ang future mo. Amen? Sabi sa Bible, Awit 16:5-6, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong kamay. Malinaw po sabi dito, lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Lord. Kinabukasan ko'y nasa iyong kamay. Alam niyo po, totoo talaga to. Simula nag-serve ako sa lahat until now, walang kailangan sa buhay ko hindi pinagbayad. Wala. Promise. Lahat ng kailangan ko pinagbayad ng Lord. Lahat. Pero lagi yung tatandaan na alam mo ng Lord na hindi ko kailangan yung mga bagay na kailangan ko talaga siya lang. Alam mo yung gusto makita ng Lord sa buhay natin Yung siya lang ba talaga ang kailangan mo? Kasi kung siya ang kailangan mo, yung mga bagay na kailangan mo sa mundo, ibibigay niya talaga. Hindi, wala na yan. Alam mo, ito yung totoo. Ang totoong pinagpapala ng Diyos, ang totoong binibless ng Panginoon. Ito yung mga tao, kapag may mga natatanggap silang pagpapala, wala din naman sila daw kasiyahan. Kasi ang kasiyahan nila si Lord lang talaga. Amen. Totoo po yan. Pero ang taong hindi galing sa blessing, ito yung kawalan na ng konti, natatakot na. Nag-usap na parang nakausap ako, sabi ko sa kanya, alam mo, ang totoo niya, kapag dalawa ba na pinapagawa sa iyo, gagawin mo talaga yun. Ngayon, kapag dalawa ba ng Lord, I mean,
ginagawa ang Lord sa'yo. Tapos, gagawin mo. Meron ka talagang karapatan na sabihin sa Lord, ayoko ito gawin. Kung dahil sinabi mo ko ito, gagawin ko ito. At kahit walang mangyari Lord, bahala ka dyan Lord. Kasi, ginawa ko na lahat. Hindi ka mag-worry kung wala man nangyari. Amen po ba? Hindi ka kasi sila nagpapagawa sa iyo eh. Amen? Pero pag sarili mo talagang kalooban yung ginagawa mo, nag-worry ka. Bakit ka nag-worry kung sila nagpapagawa niya? Kaya ka nag-worry kasi hindi mo talaga sila nagpapagawa sa iyo. Hindi naman talaga kalooban kasi ng Lord eh. Pero kung kalooban ng Lord dyan, hindi ka mag-worry. Kasi meron kang karapatan na sabihin sa Panginoon na Panginoon, sinabi mo ka. Nag-worry ba si Abraham ay si Moises kung nakahati siya sa Red Sea? Sabi niyo, ba hindi? Kasi alam niya si Lord yung sabi na lumabas sila. Kaya nung nasa Red Sea na sila, meron siyang ano talaga sabihin sa Lord, Lord, dito na kami. Ikaw na bahala dyan. Kasi sinunod kita. Amen mo ba? Parang yung katulad dati sa church. Yung time na wala na tayong church sa Malbar dati, ay sa Tilsa. Sabi ko sa Lord, Lord, ginawa ko na po lahat. Kung walang church, praise God. Kung walang service, okay. Walang problema, makapagpahinga ako. Sabi ko sa Lord, ikaw na padala sa akin dito. Pero ginawa ko lahat. Ginalita na ako gano'n. Pero sabi ko, walang problema, huwag ako mag-isip. Ba't ko ito iniisip, Lord? Ikaw na pagawa nito. Ayun ko na Lord. Amen mo ba? Yun yung point. Kapag galit talaga sa Lord yung pinapagawa sa'yo, kung wala man mangyari dyan, hindi ka mag-worry. Kasi ibibigay mo sa Lord dyan. Kasi siya napapagawa niyan. Pero pag hindi galing sa Lord, worry ka na. Worry ka na. Kasi hindi naman nagkakalooban na Lord yung ginagawa mo. Amen ko ba? Right. Kung kalooban na Lord mag-asawa ka, kung sila talaga sabi mag-asawa ka, example lang. Kung kalooban kung sila talaga sabi mag-asawa ka, kung hindi mo na mag-asawa yun, hindi mo bumahin yan. Sabi mo Lord, sinabi mo mag-asawa ko. Ayaw mo ba? Ayaw mo naman yun eh. Sinabi mo yun eh. Amen ko ba? Totoo. Di ba? Tinan mo yung sinabi ng Lord kay Hosea. Asawahin mo si Gomer. Kahit si Gomer, babaeng meron, hindi siya problemado. Tuloy-tuloy siya sa mission. Kasi sabi niya, asawahin mo, hindi nasawa ko. Amen? Amen mo ba? Pag sa business, gaya, yung sabi ko kung ginagawa sa Lord sa'yo, gaya natin sa pabango, sabi ng Lord sa akin, business ka. Sabi ko lang, wala nagbibili, pero dahil sinabi mo ko, sige, mag-business ako. Wala mabili, okay lang. Wala nagsabi nito. Pero sabi ko lang, work out mo. Lalo lang ko yung mga nakarang na-busy ako sa TikTok. Sabi ng Lord, bakit hindi mo ginagawa yung business? Di ba ako nagpapagay sa inyo? Bakit pinapabayaan mo na? Si Lord ka nagagalit? Si Lord ka pinapagalitan na niya, hindi na pinapagawa niya. Sa mga talagang ba, puro trabaho na? Di ba? Kasi pag sa Lord, napapagalitan ka talaga niya. Sasabihin ka niya, bakit ka nagtrabaho? Di ba ako nagpapatrabaho sa'yo? Bakit hindi ka nagpapatrabaho? Alam mo yun, pag alam mo sa Lord dyan, ang gusto mo talaga, mag-focus ka lang sa gawain ng Lord. Tapos ang gawin, focus ka lang doon yung isang bagay. At walang hirap yun. May breakthrough pagkalooban ng Lord. Pagkalooban ng Lord, may favor, pero ayaw lang naman mo. Pero pag hindi kalooban ng Lord, walang favor, pinipilit mo para pinipilit. Amen po ba? Totoo yan. Kaya yung ano yung po dito na, kapag nasa Lord ka, lahat ng kailangan mo bibigay. Malinaw po, lahat ng kailangan ko iyong binibigay. Kinabukasan ko, nasa iyong mga kamay. Basta si Lord ang everything mo. Sino ba ang nasa puso mo ngayon? Sino ba ang lahat-lahat mo? Si Lord ba talaga? Amen po ba? Kaya mo puso mo ngayon, si Lord ba talaga? Ang laman ng puso mo? Madalis na sabihin si Lord ang laman. Pero ang buhay hindi magsisinungaling. Kasi kung si Lord ang buhay mo, lahat ng kailangan mo, ibibigay niya. Amen. Hindi mo makikita ang servant ng Lord na. Kasi marami din akong mga kailangan na hindi ko kinakwento. Pero nung usap ang Lord, may ginagamit sa ibang kapwa, ibigay nito. Amen. Totoo din yan. Marami po akong kailangan dito na hindi ko kinakwento. Hindi ako humihingi. May nagbibigay. Hindi ako napapanilig. Baka naman, maglalagay ko pa sa
sa notes mo, pero kung napaparinig ka lang. Amen po ba? Naalala ko dati yung time na sabi ko, Lord, I pray na magkaroon ng panibagong tuluyan, yung malaking usala. Kasi sabi ko nga, para makapag-fellowship kami. Tapos that time, nagpagawa tayo sa church ng kwarto sa likod. Nasa almost 20,000 yung mga nagastos ka noon, malaki. Bayad ko sa tao. Tapos biglang may dumating ng bahay. Na yun ang ibibatan kong yung tinitirahan ko ngayon. Sabi ko, Lord, paano kaya ito? Kasi sabi ko, gagastos. Ayaw ko nang bumawas sa content church kasi nag-iipon. Ayaw ko gastos. Hindi ako, sa finance, alam ko finance, hindi ako pala hanggang maaari kong kaya, ayaw, kurikutin ako. Pero kung kurikutin talaga ako. Talagang, may pera pero hindi din ako talaga yung sabing gastador. Hindi. Hanggang kaya, ayaw ko talaga. Kaya yung mga gastador, magkakaaway talaga tayo dyan. Hindi ako yung sabi, magastos ako sa kaluluwa, pero hindi ako magastos sa mga tinilabagay. Pero sa kaluluwa, magastos ako talaga. Kaluluwa, alam niyo, kahit ng mga tao sa likod ko, dati sa kwarto, kain na kami kain sa kaluluwa. Kasi ang kaluluwa, yan yung may-indecent mo talaga ng mga kasama mo babuli. Kasi ang kaluluwa, may eternal life yan. Pero yung mga tinilabagay, wala yung buhay. Ayaw lang kung doon pa lang sa walang buhay, pero pagkatulan sa may buhay pa kaya. Sa kaluluwa talaga ako magastos. Kasi ang kaluluwa, yan yung sinasabi naman sa akin lagi na yan yung bagay na makasama ng gawin. Kaluluwa. Siyempre sa loob din magastos ka. Kasi ang kasama ko talaga siya ang gawin. Pero yung point doon na sabi ko, Lord, kailangan ko ng ganito, nilipat na ako. Tapos nagsabi pa ako sa Lord doon, sabi ko, Lord, kung para sa akin talaga ito, kung bahay na ito, bukas ibibigay mo agad. Ibigay mo agad sa bukas. Ngayon sinabi ko yun sa Lord. Tapos ang nangyari, yung hapon na yun, may time na kung nasa gusto yung pinuntahan ko. Yung hapon na pumunta ko sa church. Pumunta ko sa church, habang nandun na, talagang may dumating ng mga tao, yun yung naibili na sa akin ng libo. Diba? Bayad ko doon sa bahay. Yung 5,000 binigay sa akin, hindi, yun yung pinabayad ko sa bahay. Hindi ko sa kuha sa church. Sabi ko sa Lord, may 5K. Binawas ko tayo sa mga nito, 4K, yun na lang 2K. Yung point ko na kapag may needs kayo, mag-provide talaga ng Panginoon. Ano ba? Mag-provide talaga siya. Kaya meron tayo dati na kausap ako, sabi, ipon-ipon. Alam mo yung sabi ko, alam mo, tigay na ako nag-iipon. Sabi, sa bagay pastor, ba't ko pa mag-ipon? Kung ipon tayo na kailangan ka na mag-provide ng Lord. Totoo naman. Yung sa mga Israelita nga, sinabihan sila ng Lord na kung anong kinain nyo ngayon, huwag kayong mag-iipon. Ubusin nila agad yung mana. Kasi bukas panibago ulit. Panibago ulit. Diba? Meron din nag-stock sila, dinungkod, naging mabaho. Diba? Kasi sabi naman, huwag mo mag-ipon kasi mabubulat yun Kasi everyday makikita mo yung pag-provide ng Lord. When the need arrives, God will provide. Yan po ba? Totoo yun. Kapag nakita ng Lord na kailangan mo talaga, right, yung nakaraan, yung papunta kami ng Manila, sabi ko, Lord, wala mo pupunta ako dito, ikaw po mag-provide ng tirahan namin. O, di nag-provide siya. Diba? Walang bahay yung tirahan namin. So, yun yung point na kapag kalooban ng Lord, kalooban mo po talaga. Amen. At saka mag-provide siya yung gagawa ng paraan para yung mga kalooban yung isagawa mo. Kaya nga sabi ko sa Lord, salamat kasi nararanasan ko yung, meron tayong sabi ko talaga sa Lord, gabi, sabi ko nga Lord, salamat kasi ikaw mga nangyari sa church, ito mga nangyari mo, salamat kasi kasama ko dito. Kasi hindi ko ito maranasan ko lang ako dito. Hindi siya ministry mo to Lord. Kaya dapat maging na-involve ka kasama ka dito. Hindi nga nag-iabang ka. Mo ba? Kahit wala, tayo dito, nandito pa ito. Kaya sabi ko nga sa Lord, salamat Lord, kasi kung itong lahat ng nangyari sa church, hindi ko ito maranasan kung hindi mo ko sila dito. Yun yung dapat, yun yung ipagkamayabang. Kala mo, pag wala ka, hindi matutuloy ito. Hindi. Sabi nga, salamat kasi yung hindi po magsimula ng church hanggang ngayon, magpapasalamat ka talaga sa Lord kung saan nagsimula ito. At alam mo yung sasabihin sa Lord, salamat kasi sinama mo ako sa ministry na ito.
Hindi ko ito ministry mo to. Salamat sinama mo ko dito. Kasi kung wala ako dito, hindi ko ito masusumpungan. Hindi ko ito makikita. Yung mga himala mo, hindi! Bakit kung hindi ba kasama yung mga Israelites mo sa promised land, makikita ba nila? Ini-imagine ko yung nasa Manila ako na mula sa top ako. Ay, grabe katitigas ng puso ng mga Israel. Nakalaglag yung halin, wala na sila na-amaze. Ang talang nandun ako sa rooftop sa may condo sa Manila, sabi ko, kung makita ako dito, ewan ko lang. Araw-araw, may nalagdag ng mga mana. Kasi tinitignan ko yung langit, sabi ko, grabe no? Yung mga Israelis, hindi man sila na-amaze, araw-araw may nalaglag. Hindi sila naging thankful. Ang totoo ko sana, dapat ganun yung mindset mo. Yung mindset mo dapat nagpapasalamat ka sa kasama ka dito. Hindi yung gusto mo, nandun ka sa breakthrough. Alam mo, mas ma-appreciate mo yung breakthrough kapag kasama ka sa hirap din. Kaya ako nagpapasalamat sa Lord kasi, nakita ko paano na sinimulan dito sa lakay. Paano tayo sinimulan, paano lahat. Kaya sabi ko, salamat kasi simula 2020 ako na ngayon, nakita ko yung kabutihan mo at dahil yung sinama mo ako dito. Kaya, yun yung point na nagpapasalamat ka sa Lord kasi kasama ka dito. Kasi lahat ng yung ministry talaga ito, hindi natin ito ministry. Kahit wala tayo, gagawin niya talaga yan. Amen? Kaya dapat itong mga pinapagawa sa Lord, huwag mo i-take for granted ito. Dapat naging thankful ka kasi alam niyo kung kailan nagsimula. Nakita mo kung paano gumawa ang Lord, ang kailangan mo, makikisa ka doon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sabi sa gabi siya, Lord, salamat kasi hindi ko ito ministry mo ito. Kaya yung lahat ng nakikita ko dahil ito sa iyo. Kaya totoo, pag ikaw naglilingkod ka sa Panginoon, yung future mo secure, hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? Maliban pa sa mundong ito, siyempre, yung pinaka-best na future talaga, yung sa kahirap niya, sa langit. Amen po ba? Amen po ba? Jeremiah 29:11. Sapagkat bakit kung lubos ang plano ko para sa inyo, mga plano na hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong kabubuti. Ito yung mga plano magdudulot sa inyo na kinabukasang punong-punong ng pag-asa. Lahat ng plano ng Lord sa atin po makakabuti. The moment na yung paulit-ulit na sinasabi na natin na kapag ginagamit ka ng Lord, siya bahala sa iyo. Hindi ka na mapabayaan. Aayusin ka niyo. Kailan mo ba kailangan mo maunawaan talaga ito? Kung totoo gamit na gamit ka sa Lord, hindi ka mapabayaan. Lahat tayo ng mga bagay na ginagamit. At ikaw, may mga ginagamit ka. For example, motor, ginagamit mo, iniingatan mo yan. Cellphone mo, iniingatan mo yan. Lahat ng bagay na nagiging gagamit lang sa iniingatan mo. Amen mo ba? Ngayon kung ikaw, naging gagamit-gamit ka sa kanila, iniingatan ka ng Panginoon. Papayagan ka ba ng magutuman? Hindi pa magutuman kasi hindi gagamitin mo. Papayagan ka ba ng mamatay? Ikaw mamatay ko, wala siya gagamitin. Amen mo ba? Unang-una, sabi ng Lord, itong anak ko na to, dahil gagamitin ko sa ministry, ako magpaprovide ng mga needs niya para sa ministry makabawa ko sa kanya. Kasi si Lord pa rin lahat eh. Amen mo ba? Yun ba yung kailangan mo intindihan? Sabi ng Lord kay Lord, Moises, ginamit ko, ako hati na nagat para makapalit sila. Amen mo ba? Kapag ginagamit ka, hindi papabayaan. Ang kailangan mo talaga magpagamit na ng totoo sa Lord. Amen mo ba? Hindi si Lord ang gamitin mo. Ikaw ang magpagamit sa Kanya. Pag si Lord ang ginagamit mo, ikaw ang mahirapan. Kung papagamit ka sa Lord, hindi ka mahirapan. Amen mo ba? Sabi dito, Matthew 6:33. Ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lang talaga ang Lord siya kahalusin. Alam ng Lord, alam ng Panginoon na kung bakit gusto ito ipaibigay sa inyo. Unahin mo lang siya, siya ang bahala sa iyo. Huwag mo unahin yung tao, unahin mo si Lord. Amen po ba? Last, I say to the last. 1 Corinthians 1:7. Kaya hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po nagkukulang sa anuman
Pag sinabi naman, ano man yung mga blessings, hindi ka mapakulang. Amen. Habang hinihintay mo ang Lord, wala kang mababasa sa Bible na lingkod ng Diyos na nagkulang habang nilingkod sila. Everything is provided. Amen po ba? Amen. Everything is provided. Alam niyo yung time na nung pinalayas ako sa bahay namin before, yung palipat-lipat ako ng bahay, provided yung tirahan ko. Yung time na palipat-lipat ako ng bahay, may mga ginagamit ko ng tao para bigyan ako ng pera. Totoo yan. Nung palipat-lipat ako ng bahay, may mga taong ginamit ako ng para. Actually, totoo lang, nung time na grabing hirap pinagdaanan ko, doon ko nakita kung paano na naggamitin yung tao, paano sila mag-provide, kahit wala na akong ibang malapitan. Actually, doon ko naranasan yung mga bagay na hindi ko naranasan sa bahay ko. Doon ko naranasan yung may mga hindi mo kadugo, nabibigyan ka ng masigit, walang panunumbat. Mga tao, i-treat ka ng birthday mo na mas bongga kaysa mga nasa sa pamilya ko. Naranasan ko na bigyan ka ng sa pamilya ko. Totoo to ha, in my family, bigyan ako mabigyan ng cellphone na mamahalin. Pero ibang tao, nabigyan ako ng cellphone na mamahalin. Never ako nabigyan ng cash ng pamilya ko ng more than 10K, 1K, 1K. Actually, hindi na bibigyan ng cash ng pamilya ko. Pero ang mga hindi ko kakilala, bibigyan ng cash. Noong time, grabe yung hirap ng pinagdadaanan ha. Kahit yung start ako dito sa lahat, talagang ang mga ginamit talaga ng Lord to support the ministry, ibang taong hindi ko kadugo. Ano po ba? Kasi that time, yung pamilya namin, nandun din talaga sa kakamatay lang ako, wala, sinibalance talaga kami. Pero may mga ginamit ang Lord to provide for the ministry. Amen. Ano po ba? Wala. Yung point ko dito, kapatid na, pag nag-serve ka sa Panginoon, hindi ka mapakulang. Masapulahin mo lang siya. Amen? Sapat ng lahat. Amen? Kung pakiramdam mo kulang ka, nagsiserve ka sa Lord, ito lang ang ibig sabihin dyan. Hindi ka kontento. Ibig sabihin nun, kapag piling mo nakukulang ka, nagsiserve ka sa Lord, ibig sabihin lang nun, masyado kang gahaman, greedy ka, Amen. maluho ka. Kasi totoo lang, ang Kristiyano, pag nagsiserve siya sa Lord, hindi niya mararamdaman na kulang siya. Bakit? Meron Diyos siya. Paano mo mararamdaman na kukulang ka kung Diyos naman everything mo? Amen. Amen mo ba? Hindi mo mararamdaman na kulang ka kasi naman everything mo eh. Kasi nandun yung part na, Lord, wala ako nito, wala ako nito, wala ako nito, pero okay lang kasi kasama kita. Amen. Amen mo ba? Last but not the least, awit 128:4. Ang sino man, kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalaki. Malinaw po, awit 128 verse 4. Ang sino man, kung si Yahweh ay buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at lagi siyang pagpapalaki. Kaya malinaw po dito mga kapatid na kapag sinunod ang sinunod mo, uunlad ang buhay. Pagpapalaki ka na. At sabi dito, hindi siya minsan, palagi kanyang pagpapalaki. Amen. Kaya sa buhay natin dapat ang Lord ang lahat-lahat ng meron tayo. Amen po ba? Amen. Tumayo po tayo lahat.